Mama's boy, may papa's girl. Pero si Joanne, lola's girl. Mahal na mahal ni Joanne ang kanyang lola Rosalinda. Kaya nung ito'y nawala, unang-unang naapektuhan ang kanyang pag-aaral. Mahalaga ang makapagtapos ng high school. Ticket kasi ito para makakuha rin ng diploma sa kolehiyo na pinaka-pasaporte naman natin para makamit ang pinaka-aasam nating trabaho. Kaya si Joanne, 16 years old, todo ang pagsusunog ng kilay. Dito raw kasi niya maiaahon ang kanyang pamilya. Ngunit hindi siya gaanong nakakatutok ngayon sa kanyang pag-aaral. Ang inspirasyon niya kasing si Lola Rosalinda, 3 linggo nang nawawala. May times po na pag nasa bahay si nanay, minsan hindi ko pinapansin. Parang wala lang. Siguro po sinabi po ni God na para maramdaman ko kung gaano ka-importante sa akin yung lola ko. Sabi nga ng kanta ni Sharon Cuneta, kay saya raw ng high school life, pero hindi para kay Joanne. Nangangamba kasi siyang hindi masasaksihan ng itinuturing niyang pangalawang ina ang pagtatapos niya ngayong Marso. Parang siya na rin po kasi yung buhay ko. Kasi po, hindi po kumpleto yung buong araw ko pagka wala po yung lola ko. Parang masakit pagkagigising ako ng umaga na wala pa rin siya. Kwento ni Joanne, nagtampo raw ang kanyang lola sa kanyang ina nung nagkasagutan ng dalawa. Ang kanilang pinag-awayan ang pambili ng project niya sa eskwela. Hanggang ngayon po, sarili ko pa rin po sinisisi ko kasi po, kung hindi po ako nakipagtalo nun kay mama, kung hindi po narinig ng lola ko yun, siguro hanggang ngayon po, ngayong oras na to, okay lang po lola ko ngayon. Kaya imbes na mamasyal at maglibang-libang tuwing Sabado at Linggo, sumasama na lamang si Joanne sa kanyang ina para maglako ng tinapa. Nagbabaka sakali na makita rin ang nawawala niyang lola. Maging ang nanay ni Joanne na si Jocelyn, tila naghahalusinate o kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan sa tindi ng depresyon sa mga nangyari. Parang bumigay ako ng ilang minuto kasi nga po nagdala ako ng matanda na hindi naman po pala ang nanay. Pero sa paningin ko talaga ang nanay ko yun. Matandang nakabandana, nakasalaming, tapos nakatungkod. Pagtingin ko sa kanya, binuhat ko yung matanda. Nay, halika na, uwi na tayo. Nung kinarga ko yung matanda, umiyak. Siyempre, sabi ko, siguro nanay ko to kasi umiyak. Sumama naman yung matanda dito sa amin. Tapos yung nga sinabi ng mga kapatid ko, hindi yan si nanay. At kahit magkakalyo na raw ang tuhod nilang mag-ina sa kadarasal, hindi raw sila susuko sa paghingi ng saklolo sa kahit sinong nakikinig sa kanilang santo. Nay, huwag ka na po magtampo sa amin. Nay, umuwi ka na, Nay. Parang awa na po ninyo, Nay. Nakikiusap po kami sa inyo. Kung may sama po ka ng loob sa amin, patawarin niyo na po kami, Nay. Hindi na po mauulit yun, Nay. Nay, uwi ka na. Kasi miss na kita. Tsaka po, huwag mo na silang intindihin. Ako na lang, please. Kasi mahal na mahal kita eh. Nabanggit sa amin ni Joanne, Rosalinda Sabukor ang pangalan ng kanyang lola at 76 anyos na raw ito ngayon. Dala na rin daw ng katandaan, inaatake na ito ng pagkaulyanin. Samantala, sa regular naming pagbisita sa luwalhati ng Maynila sa Marikina, ipinaalam nila sa amin na may bagong saltang lola raw sa kanilang kustodiya. Ayon sa social worker, malataong grasa raw ang matanda nung na-rescue sa kalsada. 73 years old na raw ito ngayon at nilulumot na ang kanyang memorya. Parang hirap kasi siya mag-express. Parang hirap siya magkwento. Parang tingin ko parang may punto siya na may mga times may sinasabi niya na minsan hindi ko maintindihan. Tila siya na nga ang aming hinahanap. Pero may isang impormasyong hindi tumutugma sa deskripsyon na ibinigay sa amin ni Joanne. Ang pangalan daw ng matanda sa shelter ay Lola Rizalina, hindi Rosalinda. Rosalina ang sinabi niyang pangalan niya eh.
Parang tingin ko kasi galing siya sa ano talaga. Hindi pa siya masyadong sanay sa Maynila. Parang tingin ko po ganun. Gayunpaman, malakas pa rin ang kutob naming siya ang nawawalang lola ni Joanne. Dahil ika nga, action speaks louder than words. Kahit kasi inaagiw na ang memorya, halatang miss na ni Lola ang kanyang pamilya. Lalo na raw ang paborito niyang apo na ang pangalan daw, Joanne. Mas ano ko kay Juan kasi ako ang nagpaano sa kanya habang maliit pa. Stage sweeper ako noon. Kapag ano malapit ang ano namin ang pinagwawalisan. Pag alas 10, papaalam ako doon sa ano namin, yung foreman namin. Magpapaligo pa ako kay Juan. Mukhang siya nga ang hinahanap ng aming programa. Kaya naman wala pa halos 24 oras, muli naming binalikan ang mag-inang Jocelyn at Joanne. Iniisip ko talaga makikita ko ang nanay ko. Papakagat na ang dilim nung nakarating kami sa nasabing institusyon. Actually, meron kaming isang lola, pero hindi Rosalinda siya. Meron kami isang sa Bukor, pero hindi Rosalinda. Erlinda. No, Rizalina. Rizalina siya. Opo, ma'am. Bakit? Ano ba? Ano? Nanay po namin yun eh. Kasi ano po, ang alam po niyang pangalan niya, Rizalina po. Pero ang sa mga ano po siya, ulyanin na po siya, ma'am. Hindi pa man kumpirmado, tila hindi na nagawang rentahan ng mag-ina ang kanilang mga emosyon. Sabi nga, to see is to believe. Kaya ang mag-ina, nagpasya ng puntahan si Lola Rizalina. Tingnan mo sa mga ano ng mga lolo't lola namin, ha? Hanapin mo kung... Tingnan mo kung sino dyan sa kanila. Hindi na kailangan ng anumang salita upang mapatunayan na si Lola Rizalina at Lola Rosalinda iisa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nay, umalis ka na. Wala, babalik naman ako. Nay, nag-aalala po kami sa inyo. Nag-aalala kami. Uwi naman ako. Hindi ako uli, walang pamasahe. Si Joanne, hindi maawat ang kanyang pagluha. Sa wakas, nagising na rin siya mula sa isang napakasamang panaginip. Ano nangyari sa ulo mo? Papagamot na lang natin Ano yan. nangyari sa ulo? Hindi, papagamot natin. Ano lang yan. Okay ka lang ba? Okay ka lang. Huwag ka na maingay, huwag ka na maingay. Papagalitan tayo ng may-ari. Nanganap eh. Oo. Wala Wala na akong pamasahe, kaya hindi na nakakauwi.
Ang mga mahalagang leksyon nga raw ng buhay, pwede nating matutunan maski walang kapalit na diploma, tulad na lang ng pagpapahalaga sa ating mga lolo at lola na pilit tayong pinalaki ng tama dahil para sa kanila, sa buhay nila, tayo ang kanilang pinaka-medalya.